Raptors may pantapat kay Wembanyama, 7'5" G-League defensive player. At bakit pinili ng Golden State si Charles Bassey papalit ni Quinten Post? Ano ang maibibigay niya sa Warriors sa susunod na season na hindi kayang ibigay ni Post? Umaasa ang Toronto na natagpuan nila ang susunod na unicorn ng NBA. Sa taas na 7'5", mahirap baliwalain si Jamarion Sharp dahil sa kanyang pambihirang tangkad at husay sa pagbablock ng mga shots. Isa siya sa pinakamahusay na tagapagtanggol ng ring sa anumang antas ng basketball. Matapos makita kung paano pinaghaharian ni Victor Wembanyama ang liga gamit ang kanyang taas at talento, maraming teams ang naghahanap ng susunod na katulad niya. Ito ang dahilan kung bakit isinama ng Raptors si Sharp sa kanilang Summer League roster. Umaasa silang siya ang magiging pangunahing protector sa ilalim ng ring para sa 2026-2027 NBA season. Si Sharp ay isang 24 years old na dating 2 beses na nanguna sa NCAA sa dami ng blocks at 2 beses ding kinilalang Conference USA Defensive Player of the Year. Naglaro siya para sa 3 paaralan, John A., Logan College, Western Kentucky at Ole Miss. Sa kabuuan ng kanyang career sa kolehiyo, nagtala siya ng average na 6.3 points, 6.5 rebounds at 3.7 blocks bawat laro. Kabilang dito ang kahangahangang 4.6 blocks kada laro noong junior year niya sa Western Kentucky. Sa kabila ng kanyang kahangahangang depensa, hindi siya napili sa 2024 NBA Draft. Malaking kabiguan ito, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Matapos siyang hindi mag-draft, nakapasok siya sa 2024 NBA Summer League team ng Dallas Mavericks. Noong Agosto, pinirmahan siya ng Dallas ngunit hindi pa rin natupad ang kanyang pangarap. Noong Oktubre, bago magsimula ang season, tinanggal siya ng Mavericks sa roster. Gayunpaman, sumali siya sa Texas Legends ng NBA G League. Sa 29 games, nagtala siya ng average na 6.4 points, 7.2 rebounds, at 3.2 blocks bawat laro. Pagsapit ng sumunod na summer, muli siyang naglaro para sa Summer League team ng Mavericks. Matapos siyang pirmahan sa isang Exhibit 10 contract, muli rin siyang na-waive. Bumalik siya sa Texas Legends at nagkaroon ng napakagandang season. Nagtala si Sharp ng average na 7.1 points, 7.3 rebounds at 3.9 blocks bawat laro. Dahil dito, kinilala siya bilang G-League Defensive Player of the Year para sa 2025-2026 season. Pagkatapos ng season, lumipat siya sa Vaqueros de Bayamon ng Baloncesto Superior Nacional sa Puerto Rico. Doon, gumawa siya ng kasaysayan bilang pinakamatangkad na player naglaro sa liga. Habang naglalaro para sa Vaqueros de Bayamon, nagtala siya ng average na 23 points, 12.2 rebounds at 7.2 blocks bawat laro. Ngayon, binibigyan siya ng Toronto Raptors ng panibagong pagkakataon matapos siyang isama sa kanilang Summer League team. Walang duda na kaya niyang magbigay ng malaking ambag sa depensa ng isang NBA team. Gayunpaman, ang pangunahing alalahanin ng mga teams ay ang kanyang limitadong kakayahan sa opensa. Karamihan sa kanyang mga puntos ay nagmumula lamang sa lob passes at putback dunks. Sa kabila ng kanyang 235 pounds na timbang, payat pa rin ang kanyang pangangatawan kaya nahihirapan siyang makipagsabayan sa mas malalakas na kalaban. Dagdag pa rito, malaking kahinaan niya ang free throw shooting na may 39.3% accuracy noong 2025-2026 G-League season. Gayunpaman, hindi maikakaila ang kanyang kakayahang baguhin o pigilan ang mga shot malapit sa ring. Kung mapapalakas niya ang kanyang katawan at mapapaunlad ang kanyang opensa, maaari siyang maging isang napakalaking steal para sa Raptors. Sa huli, nakasalalay ang lahat sa kanyang magiging laro ngayong Summer League. Kailangan niyang mapabilib ang Raptors upang mabigyan ng kontrata at tuluyang matupad ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Sa kabilang balita, isa sa mga naging pinakamalaking desisyon ng Warriors ngayong off-season ay ang pagpili kay Charles Bassey bilang bagong sentro ng kanilang frontcourt sa halip na tapatan ang offer sheet ng Memphis para mapanatili si Quinten Post. Para sa maraming fans, malaking tanong ito, bakit hinayaan ng Warriors na umalis ang isang batang player na may potensyal? At ano ang nakita nila kay Bassey na nagbigay sa kanila ng kumpiyansa na siya ang mas tamang piliin? Kung titingnan ang sitwasyon, hindi lang talento ang naging basehan nila. Mas mahalaga sa kanila ang pangangailangan ng team sa kasalukuyan. Si Post ay isang stretch big na kayang mag-shoot mula sa labas at makatulong sa spacing ng opensa.
Ngunit sa depensa, marami pa siyang kailangang pagbutihin lalo na sa rim protection, rebounding at pagiging pisikal laban sa mas malalakas na sentro ng liga. Sa kabilang banda, si Bassi ay isang natural na rim protector. Kilala siya sa kanyang kakayahang humarang ng shot, kumuha ng rebounds at magbigay ng enerhiya sa loob ng paint. Ito ang eksaktong kulang sa Warriors nitong mga nakaraang season. Madalas silang matalo sa rebounding battle at nahihirapang pigilan ang mga kalabang malalaki at athletic na centers. Isa pang dahilan kung bakit siya ang pinili ay ang halaga ng kontrata. Sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement ng NBA, napakahalaga ng bawat dolyar sa salary cap. Kailangang maging maingat ang Warriors dahil mayroon na silang malalaking kontrata ni Curry, Butler at Draymond Green. Sa halip na gumastos ng mas malaking halaga upang tapatan ang offer ng Memphis para kay Post, mas pinili nilang kunin si Bassi sa mas abot-kayang kontrata habang pinupuna ng isang mas mahalagang pangangailangan ng roster. Malaking bentahe niya ang kanyang karanasan sa NBA at kakayahang gampanan ang mahahalagang papel na hindi laging nakikita sa statistics tulad ng matibay na screen setting at mahusay na depensa sa pick and roll. Bilang isang lab threat, makakatulong siyang lumikha ng mas maraming espasyo para sa mga shooters ng Warriors sa pamamagitan ng pag-attract ng depensa sa loob. Sa depensa, inaasahan din niyang mabawasan ang pasanin ni Green sa pagbabantay sa malalaking centers dahil maaari siyang magsilbing tunay na rim protector. Isa ring mahalagang aspeto ang kanyang rebounding. Isa sa mga kahinaan ng Warriors nitong mga nakaraang taon ay ang pagbibigay ng second chance points sa kalaban. Kilala si Bassi bilang masipag sa pagkuha ng offensive at defensive rebounds kaya maaari niyang mabawasan ang problemang ito at makapagbigay ng mas maraming dagdag na posisyon sa Golden State. Siyempre, may kaakibat ding panganib ang pagkuha sa kanya. Ang kanyang pinakamalaking hamon ay ang pananatiling malusog dahil ilang beses na siyang nakaranas ng seryosong injury sa kanyang career. Kapag nanatili siyang malayo sa injury list, may pagkakataon siyang maging isa sa mga pinakamahusay na backup centers sa Western Conference. Sa kabuuan, ipinapakita ng desisyon ng Warriors na hindi nila basta pinili ang mas kilalang pangalan o ang mas batang player. Pinili nila ang player na mas akma sa kanilang kasalukuyang pangangailangan. Habang si Quinten Post ay may magandang potensyal bilang stretch big, naniniwala ang Warriors na mas kailangan nila ngayon ang depensa, rebounding, rim protection, at pisikalidad na maibibigay ni Charles Bassi. Hindi inaasahang maging pangunahing scorer siya. Ang kanyang magiging sukatan ng tagumpay ay kung gaano niya mapapalakas ang depensa, mapoprotektahan ang paint, makakakuha ng rebounds, at makapagbibigay ng dagdag na enerhiya sa bawat minutong nasa loob siya ng court. Kung magagawa niya ang mga bagay na iyon ng tuloy-tuloy, maaaring mapatunayan ng team na tama ang kanilang naging desisyon na piliin siya kaysa tapatan ang offer ng Memphis para kay Post.